Marami akong na-produce na sumama ang loob ko dahil sa hindi tamang pamamaraan. Babaero ka pala, no? Ilan po yung mga babaeng minahal ninyo? Si Janet, yung kambal ng Jinky. May anak ka sa kanya. Naka 23 anak sa 11 babae nga ba? Oh. Wala kami, siyempre. Mahal ko yung asawa ko. Na-depress ako talaga. Na-biktima siya ng droga. During that time, gambling lord na 2 million a day ang kinikita ko. Talagang ako, pinananak na akong gambler. At the age of 24, millionaire ako for myself. Wala akong ginagawa, Romordi, kundi magbilang ng pera, ilagay ko sa ilalim ng kama. Nahanting pa ako sa Baguio, papatayin ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Sino makapagsasabi na sa kauna-unahang pagkakataon ng aking buhay bilang isang manunulat, bilang isang anchor, bilang isang reporter, ay magtatagpo ang aming landas ng isang kinilalang aktor sa panahon ng kanyang kasikatan way back 70s. Please welcome ang pinapalakpakan, ang hinahangaan, kinatatakutan. Of course, walang iba kung hindi si Mr. Rene Imperial! Kumusta na po kayo? Okay naman, biyaya ng Panginoon Diyos. By the grace of God. Maganda ang takbo ng buhay ko ngayon kahit wala akong hanap buhay. Merong hanap buhay, merong biyayang dumarating. Hindi naman nauubusan. Faith in God at saka nagtitiwala ako sa Kanya. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Sa ngayon, gumagawa kami ng mga projects dahil napasama nga ako sa Actors Guild. So, kung i-upgrade ang level ng mga artistang nakita ko, maraming nagutom, di ba? Maraming nawalan ng trabaho, gawa ng pandemic. And at the same time, gusto kong mabago yung mga manners, yung hindi tamang gawain ng mga artista para sa abroad, huwag naman tayo mapahiya. Kasi global tayo ngayon, digital na. So kung ganun pa rin, kung old school pa rin ang gagawin natin, maraming sakit ang dahil sa pagpuproduce ko. Marami akong na-produce na sumama ang loob ko dahil sa hindi tamang pamamaraan ng pananapak ng mga artista. Parang dog eat dog, parang gano'n. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong pagchichikahan. Pero bubuksan natin ang baol ng nakaraan. Kung saan ang unang pelikula na ginawa ng ating kaharap ngayon na kinikilala nga bilang isang Rene Imperial noong 1966 ay hindi kumita daw. Pero iyon ay panimula lamang. May pagpangon, may pagbagsak. Iyan ang ating pagkukwentuhan. Ano po nangyari sa unang venture po ninyo sa inyong paggawa ng pelikula na kung saan kayo nga ang bida, kayo rin ang director? No, hindi ako ang naging director noon. Ang director noon si Director Jody Recio. Ano po ang nangyari doon? Because of technical, madilim yung pelikula. Maganda istorya. But the problem is, magagaling naman yung mga artista kong nakasama, like George Stegan, Nick Romano, Conrad Po, something like that. Madilim ang pelikula dahil very poor yung laboratory. Exor Studio, Bonifacio, hindi maayos, pero sinirama kami. Kinuha nila kasi nagandaan sila sa trailer. Pero nung the whole picture na, medyo hindi maganda ang naging kopya. Marami naman tao for 3 days showing, pero habang tumatagal, nawawala kasi hindi nga nila appreciated yung ng kabuuan. Kasama ko nun si Vivian Velez at saka si Laila D. Ingrid Salas. Pagkatapos ninyong gumawa ng isang pelikulang hindi kumita, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Sa iyong araw, sa akin ang gabi. Sa amin naman ay Carmen Ronda yun. Okay. Di Rubiana, Josephine Garcia. A lot of chicks during that time. Ang nag-produce noon, brother ko, Dynamic Asia Cinema. Sinong mag-aakala ng isang Rene Imperial, bumabarel, nanununtok, naninipa, napakatapang, palaban, ay dating dancer, dati siyang alalay, dati siyang wala, nasa likod lang ng camera. Paano nangyari at ang isang Rene Imperial na dati ay dancer, na dati ay nasa likod lang ng camera, ay nakilala bilang isang Rene Imperial? Ano noon of course, hindi ko ginamit yung aking pinag-aralan. Ang pinili ko, yung pag-artista nga. Pero, accidental lang yun. During that time, medyo playful ako. Mahilig ako sa magagandang chicks. Wow! And one time, napadaan ako sa Gilmore, which is very near to St. Paul College. Ang daming mga St. Paulian na nanonood ng shooting. Ang bida noon,
Rosemary, Ricky Belmonte, yung Star 66. Kaya nung yung bang nagsha-shopping lang ako nung, wala naman akong ginagawa. Bigla akong tinawag nung assistant director. O ikaw, gusto mo? May extra ka? Sabi ko, wag ko, baka hindi ko kaya. Sabi, hindi, palalakarin ka lang namin kasama ng mga estudyante. Sabi, sige, subukan natin. Anong sinubukan ganun? Dumaan lang ako. O, doon na, nagkwento-kwentuhan na. And then, Anong pelikula to? circa 66. Nung pinalabas nung sa Races, ang tawag nung ang preview, Races nung araw nakita siguro ni Pablo Gomez at saka ni Perez. Medyo, sino yun? So pinatawag ako. Wala naman akong address sa kanila kung saan ako hinanap. Hanggang sa maglunsad ng Promising Star of Tomorrow, si Pablo Gomez, sa kanyang publishing diyan sa Alite. So nung sinali ako, bigla akong nagkaroon ng fans Oh. Nandun pa lang ako, may extra lang ako, may fans na ako. Kasi nga, during that time, ahawit ko si Ricky Belmonte. May patilya, kung magdamit, akutis, kaya akong dumobol. Naging double ako ni Ricky Belmonte. Double ka muna noon. Ay, yung pagsasayaw mo, paano naman nagsimula yung pag-iintas? Alam mo naman yung mga eksena nila Mara S. Torres saka sila Tony Cayado, pag gumawa ng pelikula yon, may sayawan doon mismo sa loob ng Sampaguita, hindi ba? Nandun lang kami. Nandun din si Rudy Fernandez during that time. Background kami. So, ang kailangan pala doon sa Most Promising Star of Tomorrow, bilihan ng mga boto, yung mag-subscribe, ganon. Nanalo ako. Bumili ka ng mga boto? Hindi, yung mga panso. Maraming fans. Number one fans ko, nanay ko So, bumili yung nanay mo ng marami? Hatag siya. Sinabi ni Papa, baka matalo pa yan. Dinagdagan naman ni Papa. So, mamata pa bumili ng mga ticket? Tsaka yung mga ibang fans talaga. Kasi dati, usong-uso yung mga fans talaga. Mga botohan. Tsaka talagang sumusunod sa iyan. Laging may dalang Sampaguita yan. So, nasabitan ka rin ng Sampaguita? Hanggang dito. Yung naranasan nila, Tirso Cruz, naranasan ko yun. Biro mo, wala pang 2 seconds yung labas ko. Pumasok sa light theater ng alas 9. Alas 9 ng gabi umuwi. Hinihintay lang yung labas kong Tuloy-tuloy lang. Hindi, wala na. Buong pelikula, isa lang Pero maghihintay pa yun, makita lang ako. So, nung binigyan ako screen test. Screen test. Ni Doc Perez. Kung ano-anong mga profile. Ang tawag natin ngayon, photoshoot. Nakasabay ko si Eddie Miller. Binigyan kami ng kontra. Ako 6 months. Si Eddie Miller, 1 year. Alam ba magkano sweldo? Magkano? 50 Pesos. weekly. Pupunta ka pa sa Cubao. Tapos pag may dialogue ka, may dagdag. Ganun ang buhay no. Doon ako nagsimula. Nangawit ako doon sa kahintay. Nag-announcer ako, dancer ako, kung ano-ano. No? Para lang makilala. Hindi. One time, nagkaroon ng action. Ako ang sumabak sa action. Karate player ako. Second dan ako kay Latino Gonzales. Yung tatay ni Roberto Gonzales. Ako ang nag-training doon. Ako nagturo. At the age of 12 years old, nagtuturo na ako. So, nung makita nila yung action ko, okay pala to Sabi ni Maning Burlasa. Pwede pala na i-casting na yan sa Jinky. Ang title nun, Jinky. Rosemary at saka si Ricky. Ako ang kontrabida supporting. So, nagpakita ako ng action. Ganun. But, after that, may nag-open na kagad sa akin yung Gunman, Tagalog Ilang-Ilang Production. Outside Sampaguita. Doon kami shooting sa LBN. Ganun. Hindi sa loob ng Sampaguita. Nung araw kasi, ang shooting, wala namang location, doon na lang. Sa bodega, sa set. Hindi na lumalayo. Hindi na. Kasi yan, alaga nila mga artista. Wala yung kung saan pinupulot. Bawal kang sumakay ng pasahero. Kayo noon, ano yung mga bawal sa inyo noon? Bawal kang mangapit bahay sa babae. Alam mo bang number 1 sumbongero namin? Si Tito Germs. Siya ang taga-dakdak doon. Nagasumbong kung nasaan kayo. Sa panahon ka lang kayo pumupunta ng mga bar. Pumupunta rin. Siyempre, kami mga nagbabarkada sa gabi, gumagapang kami roon. Kung babalik ka ng nakaraan, saan nga ba unang pelikulang nagbida ang isang Rene Imperial? Ano nga bang pelikula ang hindi niya malilimutan? Anong movie po ang inyong ginawa na sa kauna-unahang pagkakataon, kayo po yung naging bida? Yung nga, doon ako nagsimula sa alas 3 ng hapon. Lumuhod ang maton. First time ko, tapos na-identify ako na tinatanong ako ng mga kung kapatid ako ni Joseph Estrada. Dahil kahawi ko naman daw si Joseph Estrada. So, hindi naman, kamukha ko lang siguro. Yun lang ang natatak doon, pero hindi nabawi yung kapital, gano'n.
Kasi sinundan na kaagad ng sayong araw, sa akin ng gabi, doon kami nagkakilala ni Carmen Ronda. Naging kayo ba ni Carmen Ronda? Oh, nabasig muna akong 3 beses for the first time. Nagkaanak po kayo kay Carmen? Oh yes, siya ang real wife ko eh. Siya yung pinakasalan niyo? Yes, Ah. sa Iglesia ni Cristo. Kaya bawal ang hiwalayan doon. Naghiwalay man kami, pero bawal ang limandahan. Kumusta na si Carmen? Sa awa ng Diyos, na mayapa na, parang sinisisi ako ng mga dahil baka raw namatay sa konsumisyon sa akin. Baka nga ba? Hindi, napakabait ko sa asawa. Ilan na naging anak niyo ni Carmen? Isang babae, 3 lalaki, 4. Kumusta na po yung mga anak? May prinsesa ng buhay ko, which is sa panganay namin ni Carmen. Nasa Saudia Airlines. Tapos yung isang sumunod, yung junior ko, pastor ngayon sa Victory Christian Group. Yung pangatlo, si King, kamukha ni Dingdong Dante yun. Meron siyang mga auction sale, yung mga painting sa kanya galing. Auction sale na business. Yung bunso naman, naging technician ng nasakit na rin ng ulo ko, pero okay naman. Ganun ang life eh. May sarili-sariling plano si Lord. Sabi nga sa isang kanta, "Huwag dyan, may kiliti ako dyan, huwag dyan." At alam na alam ni Rene Imperial ang kiliti ng mga kababaihan. At iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maraming anak at mga babaeng minahal. Ilan po yung mga babaeng minahal ninyo? No, before I started with Carmen, she knows I have my 7 kids. Puro lalaki yun. Nauna na yun, oo. Meron ako sa State, Japan, Canada. Ano yan, may international ako sa Hawaii. Dahil nahilig akong mag-trip. Gusto kong lagi hindi ako mapakakali sa isang lugar. So, 7 anak ko, nung mag-asawa kami ni Carmen, nadagdagan ng 4, di na may isa. Nung maghiwalay na kami, nadagdagan naman ng 3. Isa-isang babae. Plus 3 doon sa taga Davao. 14? Hiwalay naman kami nitong taga Davao. Yun naman taga Camiguin. Gawa na ng dalawa. 16. Katapos ng 16 na yun, nagkaroon ako ng anak dito sa Jensan. Ilan anak niyo doon? 2. 18. Si Janet, yung kambal ng Jinky. Kambal ng Jinky Pacquiao. May anak ka sa kanya. 2. O tapos, Tapos meron akong tinagong anak, Oh. yun, from Canada. ilan na? 19. Mm. Tapos, Meron akong anak, taga Cebu, yung parang pinakapunso ko yun eh. Di 20 na, isa lang. Yung isang anak ko sa kay Arlene Howard, yung model ng manikin, yung manikin model, kita Mayo, meron akong isa ron, 21 na. Yung isang kay Gigi De Los Santos, nung anak ng taga Premier Production, meron akong isa ron, si Roberto. Tapos si Romy Carr, isa sa Japanese girl. so nakailan na kayo? 23. May humabol ngayon. May humabol pa! Oo. Ilang taon naman yung humabol? May asawa na eh, taga Singapore. Nung napangasawa Singapore, yung girlfriend ko ngayon, nakapag-asawa ng Singapore, yung anak ko nasa kanya. So kaya 24 ba? Kasi first na babaeng anak ko, Carmen. Kaya minahal ko ng Babaero ka pala, no? Hindi. Nagkataon lang. Nagkataon na. Sige na nga. Human-hater na ako. Ilang beses ako na-in-despair. Yung lagay na. Dahil nga siguro sa hate ko, natutunog ako. Ibang klase naman itong woman-hater na to. Naka-23 anak sa 11 babae nga ba? Oh, ibang klase. Buti wala nagkagusto nyo sa inyong mga bading. Marami naman. Nasusunto ko lang. Nasusuntok mo? Bakit? Hindi ko kaya eh. Pero marami akong barkada. Sila JJ, sila Gusto-Gusto. Oo. Diba? I like the company with them. Pero, kaya lang, walang physical. pag meron na, Pag meron, nasusunto ko eh. nangyari ba? Nangyari, 3 nasunto ko. Dagdag sa kisame. Pwede bang back out na ako rito? Hindi naman. Biro lang, paano nangyari yon? Yung binigla ako, hinalikan akong bigla. Sa guni-guni, isipin mo, halikan ka ng may balbas na di ba? Nagulat ako na itulak ko, tapos pipilitin niya, nasunto ko na. Meron naman isa talagang pinlanted ako. Pinaano ko ng tsungke. Hindi naman ako, wala akong bisa sa tsungke. Sigarilyo pwede. Halak, babae, suwan. Pero yung mga ganong mga bawal na kamot, wala. Di medyo nahilo-hilo ko, sinusundo ako sa amin. Nadala niya ako doon sa Adriatico. Alam mo naman yung anuan dyan ng mga fashion design. Buti na lang nagsuka ako. Lasing ka kasi. Oo, nung magsuka ako, saka ako natakuhan. Gawa nung tama ng tsungke. Tapos nung naging model ako sa Skyro, sa Hayalay, hindi ba bakla rin yung nandun. Si Jessie Chua, hi. Isa pa rin yan. Hindi naman, nag-atin.
Nag-attempt lang. Maraming, tumatanggap naman ako puro regalo. Tanggap na regalo. Pero wala lang Hindi ano. basta regalo ha. Isang bagong Mustang, isang bagong van, shooting van. Noong una pa, bagong Betamax. Tumatanggap ka ng regalo pero walang ano. Wala, pero maasahan mo ako bilang kaibigan. Pagka meron kang sinabi sa akin, susugurin ko. I'll protect you. Yun lang yung gano'n. Ang daming Eva, ang daming babaeng nagmahal sa kanya, kaliwat kanan. Pero ang tanong, dumating ba sa buhay ng isang Rene Imperial na ang dalawang babae ay nagsagupaan, nag-away, naglaban ng dahil sa kanya? Dumating ba sa punto ng buhay mo na pinag-awayan ka ng asawa mo? Kay Carmen, talagang maraming kaaway yun. Dahil sinusugod nun nung basta't nabalitaan niya. Dala niya yung 45. Pero during my heydays, with the karamihan, model, minsan, alam mo naman yung hostess sa Bayside nung araw. Ang hostess. Oh, hostess, hindi naman sila ganun eh. Ang hostess nun, mga halik-halik lang sa noo. Hindi naman yung katulad nung ngayong, pwede mo na ilabas. Ano? Hindi pwede. Hindi professional. Naabutan mo ba yung mga hostess na para mga bao yung mga dibdib nila? Sa mga baby na yan. Inabutan ko kasi pag dinala ko sa hindi ko nakikita yung bao-bao. Nakikita ko tunay na. Mahilig kasi ako doon sa malakupita lang. Hindi yung Malaki talaga. Hindi mangkok, hindi. Ano ba yung type mo sa isang babae dati? Morena. Yun ang weakness ko. Tapos napupunta ako sa Tisay. Kasi tuka ako ng tuka eh. Kung lumapit ka, tutukain na kita. Ganon? Depende man sa itsura mo. Di ba? So parang ang sabi nga dati, kapag ang poste nilagyan ng pante, Hindi naman ako ganun. so namimili talaga ang isang Rene Imperial. Oo, at least taga-science scholastica na weakness ko yung may brain. Saka yung magandang magdala ng damit. Balikan natin ang nakaraan ng isang Rene Imperial noong mga panahong gumagawa siya ng pelikula. Particular na yung mga action movie. Dumating ba sa punto ng isang Rene Imperial na nakaramdam siya ng insecurity? Nakaramdam siya ng pagkainis sa kapwa-artista? O yung sinasabing minalit siya bilang isang baguhang aktor? Naranasan niyo ba yung ma-degrade kayo, na ipahiya kayo? Lahat. Marami. Kasi nung wala pa akong pangalan, extra supporting. Ibang tingin ng sa akin, namumura ako ng direktor, nasisigawan ako. Tapos ang mga kapwa-artista, mga big name noon. Pero yung mga bida, hindi naman, mababait naman sila. Sila Jessie, si Ricky, Pipito, Bert, kapatid ni Pipito Rodriguez, si Ramil. Mababait sila lahat. Naranasan ko lang yan doon sa mga billing. Puro na mayapa naman sila lahat. So, ibig sabihin, ang liit ng pangalan na inilalagay sa inyo. Kumbaga, parang hindi na halos makita kumpara sa mga... Wala na, doon na yun sa pinakalikod na. Wala kang pangalan doon. Masakit. Hindi naman. Sa akin okay lang, sabi ko, naabot ko rin yan. At naabot mo nga. Naabot ko naman. Ang sabi niya, maliit ang kanyang pangalan, halos hindi na mabasa, na kung maaari, nasa likod na lamang ng poster. Pero dumating yung puntong naabot ang isang pangarap. Paano nga ba naabot ng isang Rene Imperial ang kanyang pangarap na magkapangalan in showbiz? Pagkatapos nung sa iyong araw sa akin ng gabi, na na ako, sabi ni Kuya, pinagbigyan na kita, wala naman nangyari. Tumigil ka na. Naka na sa negosyo. May promotion dyan. Sabi ko, sige, wala na akong magagawa eh. Saka nag-asawa na ako. Tumigil na ako. At the age of 27, ikinasal ako. Kinasal ako na lasing. Kasi wala lang. Sige, okay na. Kasal kung kasal. Ibig mong sabihin, ikinasal ka lang wala sa loob mo na Wala. lasing ka? Ang grupo namin, yung Playboy Romano Club, walang kasalan doon. Pwede kang mambabae hanggang kaya mo. Ako ang presidente, ako pa unang sumira. Dahil kay Carmen. Bakit nga ba ikinasal ka kay Carmen? Napilitan? May pagbabanta? Siguro, plano na rin ng Diyos yun dahil during that time, naging iglesia na ako ni Cristo. Ayoko nang gumawa ng kasalanan. Settle down to make a family. Ganun. Pero sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, matagal na palang artista ang isang Rene Imperial. Sa panahon pa ito, nila Susan Roses, Amalia Puentes, Pipito Rodriguez. Pero nag-boom ang kanyang pangalan. Halos kasabayan na gumawa ng mga action film ay ng mga panahong Rudy Fernandez, Yeah. Rene Imperial. Yes. Tama po ba ako? Yes. Paano pong nangyari at natagalan ang pagkilala sa inyong kakayahan bilang isang action star? Lumipad ako kasi nga nasa promotion ako. Maya, umupunta ako sa Japan to talk with the Japanese people. Kasi marunong akong mag-neongo, ganun. Ako ang representative ng aming kumpanya. All of a sudden, nag-stay ako ron dahil pumasok akong singer. Yung agency na kumuha sa akin, nagsarado. So, nag-survive ako. Then may nagkagusto sa akin.
isang executive ng Tokyo Channel. Nag-audition ako. Wala akong kain ng 4 na araw. Init na tubig lang. So yun, madalit salita, nagkaigihan kami noon, inilabas ako. Kung yung panginginig ng boses ko doon sa lintik na audition na yun, maganda para sa kanila. Parang kundiman. So nakapasa ako. Ako ang unang-unang Pilipino na kumanta sa Latin Quarter sa Japan. Ano po yung kinanta nyo doon? Let me try again. Sampulan nyo nga po ang ating mga listeners, ang ating mga viewers. Wala na. Acapella. And now the end is near. I saw your face, a final curtain. My friend I say it clear. said it clear. I live. My life is full and more than this. I did it my way. At nung ikaw ay kumakanta bilang isang singer sa Japan, ano-ano ang mga ipinundar mo para sa iyong karir o sa iyong sarili? Naging milyonaryo ako. At the age of 24, millionaire ako for myself. Kasi marami akong Jowa? yung apo ng Mitsubishi Company, Oh. yun ang naanakan ko. O di siyempre, maraming kanimutsi yun. So, milyonaryo ka nung Wala bumalik akong ginagawa, Romordi, kundi magbilang ng pera, ilagay ko sa ilalim ng kama. Yung yen to dollar, yen. Ay, sarap naman. Talagang ako, pinananak na akong gambler. May club ako ron time machine. May casino yun. Illegal yung casino ron pero for membership. Nakaipon ako. Hindi lang marami. So pagdating ko rito, producer ako. Bongga, mula sa Japan, kumita, maraming na-inlove na Hapon, magaling magsugal, kaya naman nakapag-uwi ng milyon-milyong piso sa Pilipinas. At ito ay ginawa niyang puhunan para sa paggawa ng pelikula. Balikan natin ang pagiging producer mo. Kumusta ka naman bilang isang Ayoko na producer? actually. Masaya na ako babalik uli ako, hindi ba? Pero nagkaroon ako ng kaso ron. Yung isang girlfriend ko, medyo naging makulit. Tapos natabi ko lang, gumawa na ng paraan na naglagay ng kaso. Pinadeport ako doon sa immigration. Wala akong magagawa na, pero sinabi ko doon sa which is during that time, buntis yung ako ng Mitsubishi. Sabi ko, babalik ako. Hindi naniwala. Nahunting pa ako sa Baguio, papatayin ako. Kuya nun ang may hawak ng teritoryo ng Ikebukuro, Yakuza. So, pinahanap ka. Ay, yari ako talaga. Pero sabi ko nga, may problema kaya hindi lang ako makabalik. Yung nagreklamo naman, yun nagbigay sa akin ng kondo, kotse, anything. Pagka Christian Dior ang salamin ko, relo, damit, sapatos, Christian Dior lahat yun. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako pwedeng makisama sa dalawang lalaki. Ako lang malin mo. Huwag na yung iba. Yung pati yung mga fast mo. Kalimutan mo. Siloso ko sabi ko. Sa kanila, okay lang. Okay lang yung meron dalawa, pangatlo. Hindi. May pinagdaanan, pwede pang mag-date. Ayoko nun. Gusto ko ako lang. So, ano nangyari? Wala kami. Ay, yung anak mo. Yun nga, natagpuan ko yung apo ng Mitsubishi. Ang regalo naman sa akin nun, isang sports car na Corvette ng birthday ko. Kaya minahal ko. Hindi Corvette. Ikaw pala yung isang original na macho gigulo. Hindi bagay sa akin, di ba? Kaya lang, ang tingin nila sa akin talaga, brusco. Tinititigan kita. Ano ka ba? Chinese? Japanese? I am Chinese mestizo. Akala nila Japanese ako. Naku Oo. Ito palang kausap ko ngayon ay killer ng mga kababaihan sa Japan. Hindi, kasi yung mga babae sa Japan, pag nakita mo sa stage, spotlight sa'yo, di ba? Pag kumakanta ka na, gwapong-gwapo ka sa tingin nila. Kung makikita mo yung liwanag doon sa audience, puro mga naglalakihan. Alahas. Oo. So, siyempre, bababa, bibigay mo yung flower mo rito, Kapalit ng hindi lapad na nakatupi sa tissue. Isang gabi pa lang, makikita na ako ng 20 lapad. buti, kinakaya pa ng pagkalalaki nyo na ang dami nyong babae. Siguro nga, insayado ako, sportman ako. Sa 7 araw, 8 ang girlfriend ko, pwera pa yung maintenance ko sa bahay pag-uwi. Pag ang lalaki, araw-araw, at meron ka pa sa labas, iba pa yun. Kaya? Kaya. Naku, mayroong mga kabastusang na kwento na talagang nangyari. Sinugod ako sa ospital. Abe, bakit kasi sinugod sa ospital? Dugo na yung lumalabas Nangyayari ba yun? Marami kasing mga kalokohan sa buhay. Kahit hindi mo na kaya, magpapalabas ka pa? Hanggang sa lumabas dugo na? Hindi naman, pero talagang, pero mga nakaka-8 rounds ka, edi siyempre, dugo na yun.
Ibig sabihin, sa araw-araw na pakikipag-sex, nakaka-8 rounds ka din doon sa isang araw. Oo, meron ganong pustahan. Pero pagka isa lang, tama na yun. Dahil may sasabitan ka pa kinabukasan eh. Malaking tao ako, bata pa ako. Laki na. 12 anyos ako nagsimula eh. 12 anyos may kinakasama na ako. 28 years old yung kinakasama ko. Napaka-babaero naman pala nitong kausap natin. Pero, sa pagiging babaero niya, sa pagkakaroon niya ng maraming anak, sa pagkakaroon ng 11 asawa, ano ang natutunan niya? Ano nga ba? At paano nga ba niya naiwasan ang ganitong uri ng buhay? Paano niya po naiwasan? Naiwasan nga ba? O talagang nangyari lang by incidental na hindi na kayo ng bababae, na ayaw niyo ng... Hindi, kasi patuloy pa rin eh. Pero minahal ko naman sila. Kaya yung nasabi kong mga anak ko, verified yun, yung pinabinyagan ko. Pero yung hindi ko napabinyagan, hindi ko pa alam kung ilan. Ang naging gawain ko, daily, siguro sa kainitan ko. Ganun. There was a time, darating yung pagkakataon na nung ma-depress ako with Carmen. Hiwalay kami, siyempre. Mahal ko yung asawa ko. Na-depress ako nun talaga. Anong nangyari sa inyo ng depression niyo? Nagbaril ako sa sarili ko, 3 beses. Ayaw ko mo to. Uminom ako ng isang boteng balo. Binila ako sa heart center. Buhay pa. Dito, ayaw pumutok. Dito, ayaw pumutok. Tinignan ko, may bala naman. Tinignan, pumutok. So ayaw lang ng Diyos. Oo. Wala akong maisip kundi ang Diyos. Bakit niyo po naisipang magpatiwakal? Para tapusin ko na kasi sayang yung binuo ko eh. Ang sabi ko kay Mami, bigyan mo ako ng 3 years. Bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Kasi, di ba, inalisan ako ng lahat. Everything pinutol. Nagtatrabaho ako sa Quiapo, tagalinis ako ng pyesa ng heavy equipment. Pag uwi ko doon sa bachelor's apartment ko, isang lahat ng sardinas lang, masaya na kami. Tapos pag araw ng Sabado o Linggo, nanonood lang kami ng sine. May pangalan na nun si Mami, pero naglalabo pa. Mabait si Mami, kaya lang yung circumstances naging malupit sa amin. Paanong pagmamalupit ang sinasabi? Nabiktima siya ng droga. Gustong magpapayat, nakakapayat daw yung shabu. During that time, gambling lord na 2 million a day ang kinikita ko. Kung babalikan natin ang nakaraan, sinasabi ng isang Rene Imperial ay hindi lamang daw isang gambling lord kinatatakutan ng maraming kababayan. Sinasabing naging bahagi rin ito ng droga ng ating kasalukuyan. Totoo nga ba na isang Rene Imperial ay isang hari ng mga droga at hari ng mga sugal? Aalamin natin. Sir, pakilinaw nga lamang po ako kung ako po ba ay nagkakamali sa mga balitang nakarating noong mga panahon na iyon na bukod daw po sa inyong pagiging gambling lord ay meron din po daw kayong kinalaman sa mga droga. Sa gambling lang, kalaban ako ng droga. Marami ako naipasok sa drug agency, nakatulong ako, marami kami nahuli. Kasi nga, galit ako dun sa droga dahil dun sa nangyari sa asawa. But I tried. May napatay na po kayo? Nakulong ako. Murder. Tuwing maamoy mo yung amoy dugo, parang kapatid ko yung napatay. Pagpunto kong gano'n, nag-ricochet yung bala, doon tumama, doon napatay. Lumuhod ang papa ko sa tatay mo napatay. Parang nakakatakot pala ang buhay mo, no, Rene? Hindi ko alam bakit nagkaganon no? Yung pagiging gambling lord po ninyo, hanggang ngayon po ba yun o paano natigil po yun? Merong nasa likod na makapangyarihan, kaya nagagawa ko yun. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.